Okay, so now, in this example, so I'm going to teach you how to use the framework. Okay, so framework is ginagamit natin para mas mapabilis yung paggawa natin ng isang website or web application. Okay, so now for this example, we're going to the website named Tailwind and Flowbyte. Okay, so you say Tailwind, okay, and then search for this link, okay, Tailwind CSS. Now you want to go to the document section niya. Okay, just click that documents. And now, so first is, may option tayo dito whether we use the CLI. Okay, so itong post CSS, framework guides, okay, and then play with CDN. Okay, so now for this example, so we're going to take the play with CDN. Okay, so kung ano yung instruction niya dito, so sundin nyo lang. Okay? So, basically, ito yung ikakopy muna natin. Okay? And then, we're going to our HTML document. Now, inside the body section, paste that script. Okay? And then, next, go back again. Then, sundin nyo lang yung pangalawa. Okay? But then, in this part, so, ang gusto kong gawin nyo, so, i-copy nyo lang ito. Okay? And then, go back to your Visual Studio Code. Now create another new file. Now paste that name and then include that JS so that we will have the tailwind.config.js and mamaya may ilalagay tayo dito. Okay? Now I want you to add it in your below your body section. Okay? So below. Okay? So below. So bago mag-closing tag. So add the script tag, okay, and then include the name of the tailwind.js in the opening tag using the src, okay, and then tailwind.config, okay, so yan. So yan yung JS ng Tailwind na kailangan natin para ma-include natin yung mga JavaScript files niya or codes niya or scripts niya. Okay, so nakakailangan na natin later. Okay, so now go back to your Tailwind. Okay, so yan, meron na tayo niyan. So, this one, okay, so wag na natin kunin siya. Okay na yung hindi kunin. Okay, so this one, the script about the CDN so that magagamit natin yung mga typographies nila. Okay, so ngayon, dito lang ulit sa baba na to. Okay, so yan. Yan, meron na tayong connection kay Tailwind. Okay, yung mga CSS ni Tailwind or yung mga dineclare nilang selector with its corresponding CSS properties and value. Okay? So, ibig sabihin yun yung gagamitin natin. So, ngayon dito, next is, punta tayo kay Flowbyte. Okay? Flowbyte, okay? So, ito siya, flowbyte.com. So, click nyo lang yan. Now, dito, pupunta din ulit tayo sa part ng documentation nila or docs. Okay? So, click lang ulit yung docs. Now, dito, punta ulit tayo dun sa CDN. Okay, so, pwede namang NPM. So, kung mataas-taas yung specs ng laptop nyo, but then again, kung low-end lang, so, dito lang muna tayo sa CDN. So, para mabilis natin siyang magamit. Okay, so, ngayon, itong link na to, tsaka itong link na to, so, you need to include that in your HTML document. Okay, so, inside the head, so, copy lang ulit natin to. And go back to our HTML document. Now, below your script kanina, yan. Paste lang ulit yung link na yon na kinopy natin. And then, go back again to copy naman yung script. Okay, so below the body tag ulit. So, dito na lang natin siya ilagay. Okay, so yeah. So that, meron na tayong mga link na kailangan natin. Okay, so ito yung pwedeng mga link na i-include natin to include yung mga kakailangan na nating parts ng website natin. Okay, so para hindi na kayo mag-create ng sarili nyong CSS, hindi na kayo mag-create ng sarili nyong design ng button, ng form, and etc. Okay? Now, after that, okay, in the Flowbyte, click nyo yung blocks. Okay? So, dito may makikita kayong mga parts ng website. Okay? So, for example, the hero section. Okay? So, click nyo lang yan. And then, okay, may ma-open naman na panibagong tab or kung hindi man, kung dito kayo nagpindot, so dito siya mismo ma-open. Okay, so wait lang natin yan. Katulad yan. Okay? So ito, kunwari ito. So ito yung hero section na
unang design. So, pangalawa, this one. Okay? So, for example, yung website nyo is about buy and sell. Kunwari ito, buy and sell ng cellphone or mga gadgets. Okay? So, ito, meron na silang responsive design, katulad yan. So, for device ng monitor or laptop or tablet or cellphone. Okay? Now, what you need to do is just select kung ano yung mismong gusto nyong font, katulad niyan. Okay? So, yan, or whatsoever. And then, color, it will automatically change kung ano yung mismong primary color nyo. Okay? Kung gusto nyo ba ng dark mode or ng light mode. Okay? Now, pag nakapag-decide na kayo kung anong font, kung anong color, kung anong setup, okay? So, ngayon, you can click this button na nagsasabing show code so that makikita mo yung mismong HTML together with its CSS or selector na tinatawag. So, ngayon, yan, pwede mo siyang i-copy, okay? And then, go back to your HTML document, paste it above your scripts. So, dito, paste mo lang siya dyan. Okay? So, meron ka ng line of code na yon. Okay? Now, what you need to do next is to include yung mismong JS. Okay? So, ito yung ilalagay natin do sa ginawa nating tailwind.config.js. Okay? So, i-copy nyo lang yung code na yan so that kung ano man yung pinili nyo, kanina dito na font, na color, or ng theme, so yun yung makukuha niya. Okay? So, go back to your JS or Visual Studio Code. Now, inside your JS, dito nyo siya i-paste. Control being victory, save. Now, pag pumunta tayo dito at preview natin, okay? So, kung ano yung automatic nakita natin doon sa design na yon, it will be implemented in your HTML document. So, just like this one. So, 100% lang natin. Okay? So, yan. Kung ano yung nakita mo ditong design, dito, okay? So, dyan, sa desktop niya, yun na yung automatically mapupunta sa iyong web page. Okay? So, yun yung use ng framework. Okay? So, kukuha ka na lang ng mismong part ng website, copy the code, okay? And then, it will be placed in there. Okay? So, katulad nito. So, dahil nakapag-setup na tayo kanina ng kulay at ng font na napili natin, pwede na nating i-show code ulit ito, copy the code, okay? And then, place it whether sa unahan ba nito o sa below. Okay? So, for example, dito, gusto natin sa taas siya. Paste lang natin yung code and then automatically pupunta na siya dun sa taas nung section na pinili natin kanina. So, as you can see, like this one. Okay? So, pero dahil para silang hero section, so pangit naman na tingnan na yan yung mismong output natin. Okay, so ngayon, pili tayo. For example, ang pipiliin nyo ay e-commerce website. Okay, so click lang yung blocks. And then, pili lang kayo dito kung anong part ng page yung kailangan ninyo. Okay, so for example, meron tayong storefront. Ito, kunwari, e-commerce yung target nyong web application, like Shopee and Lazada. Okay? So, kunwari ito, meron siyang header section ng limited time offer. Okay, so yan. And this one. So, by the way, ang pwede nyo lang i-copy ang code ay yung mga naka-unlock. So, katulad nito, nakalock to. So, hindi siya pwede. So, yung may mga show code lang. Okay? So, for example, yan. Pwede nyo siyang i-show code, copy code, and then paste it dun sa inyong part ng section na kailangan nyo siya. Okay? So, for example, ano pa ba? Let's say, this one, product category or yung e-commerce navigation bar. Okay, so for example yan. So, click nyo lang yan. And then automatically naman, makikita nyo siya dito or dito. Okay, so kung saan nyo man siya inopen. Okay, so yung JS nila, so yan, nagpa-function yan. So, para na nga lang literal dun sa mga functionality that has the computation na. Okay, so kapag sinabi ditong require JS, flow byte, okay, so kailangan nyo din siyang i-include. Okay, so for example, ito yung header, kailangan nyo siya sa header. So, copy nyo lang yan. As you can see, gumamit siya ng nav. So, ang daming laman ng navigation niya. Okay, 'di ba? Last time tinuro ko sa inyo, UL and LIN ang core tag lang. So, ito, madami siyang nakalagay kasi madaming part yung kanyang navigation. As you can see, pag pinindot mo, ito may lalabas. So, kaya madami yon. Okay? So, ngayon, kung gusto natin makuha yan, copy lang. And then, as you can see, ang dami ko nang nakita or line of code dito. So, madami na yung ah nakalagay. Okay, so ngayon dito sa navigation, sa taas natin siya ilagay. Now, let's go back to our output. Tingnan natin kung ano na itsura niya.
Okay, so yan. So, meron na tayong header do'n. Okay, so just like that, meron na tayong header. Kung gusto mong maglagay ulit ng footer, punta ka lang ulit sa blocks. Okay, so and then hanap ka ng magandang footer. Okay, so anything na piliin nyo dito at i-copy paste, okay, so ay mapupunta na mismo do'n sa inyong page. Okay, so kunwari ito, account overview or order tracking or itong product cards. Kunwari itong product cards, mas maganda 'to. Lalo na sa mga magki-create ng e-commerce application. Okay, so yan. So kunwari magdi-display ka ng ganyan. Yan, ang daming products. Ano? So no need to create your own CSS. So ito, katulad niyan, ika-copy mo na lang yan, show code, copy, and then i-paste natin siya below our header or navigation. Dito natin siya i-paste. By the way, maganda na maglalagay kayo ng comment. So, example like this one, product category, parang ganun. Okay, so product category. Okay, and then just highlight it, control question mark, okay? Para alam natin kung ano yung nakalagay na markup dito or part or section ng isang page. Okay, and then saka natin dyan i-paste yung ating kinapi kanina, okay? And then control S, now go back to your example. So, as you can see, ayan, kung ano yung kulay na in-apply natin kanina, kahit pa blue yung nakikita natin dito. Okay yan. Wait lang. Let me just in here, okay, blue. Kasi nga, ang in-apply natin na design kanina na kinuha kay tailwind.config is yung green. So, kaya ang nakikita nyo dito kulay green. Okay, so yan. And then, yung mga daras na nilagay natin is nandito sa baba. Okay? So, make sure lang na tama yung arrange nyo ng ano ng mga parts. Sa navigation nasa taas obviously. Itong hero section dapat actually nasa taas to. So for the sake of demonstration, nilagay ko muna siya sa baba. Okay, so yan para makita nyo yung example, okay? So yan, so pag nag F12 kayo diyan, okay yan, and then pinindot nyo tong toggle device. So pag nagpili tayo diyan ng ibang device, F5. Okay, so i-F5 nyo lang para ma-refresh. So yan, yan yung itsura niya sa cellphone. Okay, so no need to say yung mga media query natin. Okay? So ito, tinuro ko sa inyo para mas mapabilis yung inyong pagde-develop ng inyong CSS, HTML, and uh, few dun sa inyong JavaScript na functionality ng inyong magiging project, okay? But then again, pag pinindot ko to, wala pa yung mangyayari, okay? So, yun yung mga idadagdag nyo, okay? So, yung mga functionality ng mga button na kailangan na may lumalabas na may maku-compute or something like that. Okay? So, ito yung gagamitin nyo. Okay? So, pakibalik na lang kung kailangan yung ibalik yung video and then, kung may question kayo, so talungin na lang ako. Okay? So, that's for the framework. Okay?